FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay October 13 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susanya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Labing limang kaso isasampa ng ICI laban sa ghost flood projects. Pagkakanulod di umano sa kabataan, komunidad ng kabataan party list kinundi na. Dalawang Pinay workers nawawala sa Hong Kong. Sa balitang lokal, bagong direktor ng PSU Bayambang pormal na kinilala ng lokal na pamahalaan. Sa balitang pampalakasan, PVL debut ni Belen Pornada sa PLDT. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sasampahan ng 15 kaso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga individual na sangkot sa anomalya sa flood control project sa susunod na 3 o 4 na linggo. After that, the process will continue as the validation of other suspected flood control projects is still ongoing. Ito ang pahayag ni Special Advisor Rodolfo Asurin Jr. matapos manumpat sa pwesto. Ayon kay Asurin, ibabase ang kaso sa na-discovering 421 na ghost projects mula sa 8,000 flood control projects na una nang naberipika ng DPWH, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Department of Development o DepDev. Ayon kay Asurin, sasailalim muna sa technical validation ng ICI ang mga proyekto para beripikahin ang locations, authenticity kasama na ang intended budget. Kinundinan naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict
o NTF-ELCAC ang Kabataan Party List sa panawagang alisin ang pondo ng Barangay Development Program na maituturing na pagkakanulo hindi lamang sa kabataan kundi pati na rin sa mga komunidad na matagal nang naghahangad ng kapayapaan. Ayon kay NTC-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., mapanlin lang ang mga pag-atake ng nasabing party list na isang pagtataksil sa mga sakripisyo ng mga barangay sa buong tapang na lumaban upang mabawi ang kapayapaan mula sa Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Sinabi ni Torres na ang BDP ay hindi duplicate na tungkulin na maahensya o isang uri ng pork barrel para sa militar, kundi malinaw na manifestasyon ng sama-samang panawagan ng taong bayan. Bawat proyekto aniya ay dumadaan sa masusing verifikasyon, auditing at pag-aproba ng DILG, DBM at mga local government units na nagpapatupad nito. Ipinag-utos kahapon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagbawi at pagbabawal sa paggamit ng mga protocol license plates na inisyo sa mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR, gayon din ng mga attached agencies nito. Ito'y upang maiwasan umano ang maling paggamit at pag-abuso sa paggamit ng special government license plates. Inaatasan din nito ang mga concerned officials na isurrender ang mga protocol license plates na inisyu sa kanila. Sa isang memorandum ni Lopez kahapon, dabatid na mahigpit pa ring ipinagbabawal ang paggamit ng mga blinkers, sirena o wangwang at mga kahalintulad na devices ng mga opisyal ng DOTR Central Office, kanilang sektoral at attached agencies at mga korporasyon kasunod ng Administrative Order No. 18 ni Pangulong Marcos na nagbabawal sa paggamit nito. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang bilang tanda ng bagong administrasyon at tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Pangasinan State University at Bayambang Campus at Local Government Unit ng Bayambang, opisyal na kinilala ni Mayor Nina Jose Quiambao si Dr. Madeleine Tionco, bagong Campus Executive Director ng Pamantasan sa naganap na flag raising ceremony kahapon sa Balon Bayambang Event Center. Sa pamamahala ni Dr. Tingco, inaasahan ang progresibong kalidad ng edukasyon at magiging kaakibat ng lokal na pamahalaan sa rebolusyon laban sa kahirapan. Kasama si Tingco na ang ilang maopisyal ng pamantasan sa pagdalo ng seremonya kahapon. Samantala, tuwing ika-13 ng Oktubre ay ipinagdiriwang sa buong mundo ang International Day for Disaster Risk Reduction na may temang Fund Resilience, Not Disasters. Ginugunita nito ang aksyon at kahandaan ng bawat bansa sa mga kalamidad ayon sa United Nations. Kahapon ipinagbunyin ng mga Pangasinense ang mga pagsisikap ng mga DRRM agencies sa lalawigan, hindi lang sa panahon ng unos kundi sa pagpapalawig ng mga proactive na hakbang laban sa mga ito. Samantala, kasabay ng public market holiday kahapon ay tinipon ang lahat ng market stall owners ng lokal na pamahalaan ng Pusurubio sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan. Kanilang tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga patakaran sa pagpaparenta ng mga pwesto. Kasama na rin ang pagdinig sa mga hinaing ng mga vendors na kailangan pang tugunan ng lokal na pamahalaan.
Samantala, 2 Pinay overseas Filipino workers ang iniulat na nawawala sa Hong Kong. Ang mga nawawalang Pinay OFWs ay kinilala sa mga alias na Aimee, edad 23, at si Aleli, 33 years old. Sila ay iniulat na huling nakita sa Chuen Wan District noong October 4. Ayon kay Migrant Workers Office Officer in Charge, Antonio Villaferte, napaulat na rin sa social media ang pagkawala ng nasabing mga Pinay. Kasalukuyang nang nakikipag-ugnayan ang Konsulada ng Pilipinas sa naturang bansa sa mga pulis at immigration department sa Hong Kong upang matagpuan ang mga naturang Pinay. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Pinurnada ng PLDT ang opisyal na Premier Volleyball League debut ni number 1 overall pick Belen o Bella Belen matapos talunin ang Capital One Solar Energy sa 2025 Reinforced Conference ang kanilang laro na ginanap kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Pumalo si Phil-Canadian Savvy Davison ng 22 points mula sa 15 attacks at 7 blocks at may 15 markers. Si Russian import Anastasia Bavikina para naman sa 1-0 barahan ng high-speed hitters sa Pool A. Sa tennis naman, isang qualifier ang makakalaban ni Alex Ayala sa opening round ng 2025 Japan Women's Open na ginaganap sa Utsubo Tennis Center sa Osaka, Japan. Hinihintay pa ni Ayala ang mananalo sa qualifying tournament bago madetermina kung sino ang makakasagupan nito sa round of 32 ng naturang 250 level WTA event. Kung mananalo si Ayala sa round of 32, haharapin nito ang mananaig sa pagitan ni na third seed Elise Mertens ng Belgium at Cristina Buxa ng bansang Spain. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Madantan, Iparagire. Oras, 5:15 ng umaga. Ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Madantan sa Todo Balita.
Orasan po natin mga kaibigan, alas 5:18 na pa ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa ating Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At ang aking partner, Kaaron Susan niya daw. Araw na ng Martes ngayon ay malapit na ang sweldo. Ngayon ay October 13. Hindi lang, 14 na. Hindi 13, 14. Kahapon yung 13 araw ng Lunes. Martes na ngayon. Kahapon regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Ganon din ang iba pang mga sanggunian. Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan. Dahil halos sabay-sabay sila lahat sa Lunes na nagsasagawa ng kanilang mga regular session. Samantalang ang House of Representatives at Senado, sila ba ay nag-declare na ba ng recess? O magde-declare pa lang? Dahil malapit na yung undas. So, 2 weeks from now ay undas na. Pero sabi nga ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino dito sa ang Sangguniang Panlalawigan and even yung mga Sangguniang Bayan o kaya Sangguniang Panlungsod, hindi po yan nagde-declare ng recess. Kung pag malapit na yung mga holiday na ganyan ay napag-uusapan ng members ng Sanggunian kung sila ba ay magse-session sa kanilang regular session day or hindi. Pero ang Sangguniang Panlalawigan, so far, sabi naman ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino kahapon ay dire-diretso ang kanilang sessions. Dahil ang susunod na Lunes ay October 20 and then after that ay October 27. And on the 3rd ay November, tingnan natin itong calendar. Ang susunod ay November 3. So, itong undas ay, pa siya, parang regular lang. Hindi siya long weekend. Pero lang kung ideklara na walang pasok yung October 31. Ang October 31 ay Friday at tapos yung November 1 ay Saturday. November 2 Sunday. So parang ordinaryong weekend. Pero alam natin maraming mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-work na gustong umuwi sa kanilang mga probinsya nitong undas na sana ay ideklarang walang pasok din. Yung advance mag-isip lang ba walang pasok yung November 3. Pero parang alanganin. So kahapon nga mga kaibigan, regular session ng Sangguniang Panlalawigan parang halos katamtaman lang yung haba ng kanilang regular session. Ito ay natapos ng I think before 12 noon. Pero nung nakaraang Lunes, umabot siya ng 1:30. Ganun kahaba kasi nagkaroon ng question hour. At pangalawang session naman ng bagong PCL Pangasinan Chapter President si Board Member Martin Raul Season II. So siya po ang representante ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter pagkatapos naman ng eleksyon ng mga bagong opisyalis ng PCL Pangasinan. At yung president kasi po niyan, yung samahan na yan, naging ex-officio member ng Sanggunian at representative ng Sangguniang Panlalawigan. So merong 3 na ex-officio members ang Sangguniang Panlalawigan. Yung PCL Pangasinan Chapter President, yung Federation President ng Liga ng mga Barangay Pangasinan Federation at yung Sangguniang Kabataan Pangasinan Federation. So 3, so kompleto na sila. Nahuhuling umuupo yung PCL President dahil syempre pagkatapos ng local elections, magkakaroon ng pagtitipon, parang after 1 month ba o 2 months. Kasi meron po yung schedule, hindi yung basta-basta meron ng PCL President, siya na yung upo. Meron pong schedule na sinusunod po yan mula naman sa calendar ng National PCL. So, eleksyon ng regular councilor
At yung PCL members po ay hindi lang po yung mga regular councilors, kundi ganun din yung SK President at saka Liga President sa kanilang bayan at saka lungsod. So kahapon, nakita po natin yung opisina ni PCL Pangasinan Chapter President, Board Member Martin Raul Season II. So medyo pinaayos niya. Maganda yung itsura. Isa lang naman yung sizes actually ng mga opisina ng board members. Pero lang yung yung opisina ng dalawang opisina lang ang mas malaki ng konti. Yung nasa kabilang dulo pag facing the beach sa kanan. Ayan, at saka yung first naman dito sa kaliwa. Ayan, yan yung kaliwang wing. Yan yung mga medyo malalaki na mga opisina. At sabi nga kahapon ni board member Martin Raul Season II, sabi niya, siyempre kailangan paayusin natin itong opisina dahil ang constituents ng PCL, siyempre yung kapwa nila mga councilors, plus siyempre yung mga kababayan natin na bumibisita naman at humihingi ng tulong sa mga board members. So dito sa Pangasinan, meron tayong 13 na board members. And speaking about tulong, kahapon sa interview naman kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, natanong yung patungkol naman sa financial assistance na ibibigay po ng probinsya ng Pangasinan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na dyan sa Visayas and Mindanao, na unang tinamaan ng malakas na lindol. Una, sabi natin, kasi may mga sumunod pa pinakauna dyan ay yung Bogo City ng Cebu Province at yung iba pa. So pakinggan po natin itong ating panayam kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino patungkol sa nasabing pagbibigay ng financial assistance ng provincial government ng Pangasinan sa mga ibang local government units. Parang Operation Kapatid, parang gano'n yung titulo. Anyway, pakinggan po natin. So ipi-play ko na lang to. Okay? Ito po si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Tayong 5 na ipinasa na resolution authorizing the grant of... Okay, ibak lang natin ng konti ito. So, ito muli mga kaibigan, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino patungkol nga sa mga financial assistance na ibibigay po ng probinsya sa ilang mga local government LGU, units. Tulong Kapatid Program ng mga probinsya. Una-una po, meron po sa LGU of Bogo City, Cebu, yung nilindol po ng magnitude 6.9. Ganon din po sa dalawang lugar sa Cagayan. Una-una po sa lalawigan mismo ng Cagayan, may 1 milyon din po. Tapos sa Calayan Island ng Cagayan, meron din pong binigay na 1 milyon doon. Ganon din po sa lalawigan ng Masbate, sa Bicol Region, may 1 milyon din po doon. At sa lalawigan ng Batanes. Yan po yung 5 na LGUs na tayo po ay nagbigay po ng tulong pinansyal as part of the support of the province of Pangasinan sa kanyang mga kapatid na mga probinsya. Ano ang basis, sir, para bigyan once ng probinsya ng help na ganyan? Aside, syempre nakalamit din sila. Kailangan pa rin this number of death, this number of... Wala naman pong ganun na metrics or basis. For as long as nakikita po natin na kinakailangan po nating tulungan. This is voluntary actually. It's not a mandatory contribution set by law or anything. Pag kaya magbigay po ng isang LGU at tumulong po sa kanyang kapwa local government unit, ginagawa po ito. So this is really based on the capacity of the local government unit to extend support to other local government units. Ang Pangasinan po nakatanggap na ba ang bills? Yes po. Matagal na rin po kasi awa ng Diyos, hindi pa naman tayo tinatamaan talaga ng malalang sakuna. Pero nung mga nakaraang taon, I think it was 2 years ago, ang national government po nagbigay po sa atin ng support nung tayo po ay binaha ng habagat. Hindi nga tayo dinaanan ng bagyo. Pero yung habagat naman na tulan, kung naalala po niyo, I think that was around 2 or 3 years ago.
mas malala pa yung epekto ng ulan kesa yung dumaan na bagyo. That was around 2022, kung di pa ako around 3 years ago. Dumaan ng bagyo at lahat, maaraw na, pero grabe yung ulan from the eastern portion at pagbaba po. At grabe po ulan pala, nadala ng habagat. At 2 weeks nang nakaraan yung bagyo, pero yung ulan sa atin, di pa tumitigil. So, ayan, may mga binigay po na tulong ang national government at ibang LGU sa atin, even the private sector. Vice, madalagdagan pa ba yung matutulungan po natin kasi may madalagdagan pa? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po ng ating PDRMO dahil sa kanila po nanggagaling yung rekomendasyon kung ano pa po yung kaya nating tulungan na LGUs. Like I said, base rin po sa available resources para po dun sa tulong kapatid program ng probinsya. Saan budget po hinuhukot kinuha? In this case, ito po ay kinuha po sa DRRM fund po ito na nakapool. May pondo po talaga dyan. So, dahil medyo patapos na rin naman po yung taon at may available pa po tayong pondo, yun po ang ating in-extend. So, hindi pa natin kinuha dun sa general fund po natin. Sir, sa ano pa rin? So, yung any update po sa flood mitigation program? Kasi si Calasiao is nag-form na rin sila ng kanilang parang council, yes. And Dagupan is also holding yata a flood summit. Okay. So, coordinate ba yun, sir? Ganito po. Kamakailan, if I'm not mistaken, Thursday po yata, ay natapos po yung isang committee hearing dun sa creation po ng River Restoration and Flood Mitigation Office ng probinsya. So yan po yung nabanggit ng ating gobernador tungkol sa pag-create ng isang opisina o departamento na siya mag-handle ng lahat ng mga flood mitigation and river rehabilitation programs ng ating probinsya for all projects that would involve managing the effects of flooding at kung ano mga proyekto implement. Yan po ay tapos na po sa committee level. Prepare na po yung rekomendasyon ng committee para itakal sa plenaryo and we will pass that at the soonest possible time, as soon as ma-receive po namin yung final committee report po dyan. Alam po natin, very urgent at yung timeline po dyan para sa pag-establish ng mga programa sa flood mitigation is actually very urgent. Hindi yan pwedeng ipabukas pa o ipasusunod na buwan o pasusunod na taon pa. Dahil kita naman po natin yung epekto ng baha. Hindi nga kailangan may dumaang bagyo sa atin para magbaha. High tide, malakas na ulan, malakas na habagat, maulan sa eastern portion ng Luzon at magpa-release lang po ang mga dam, ay maapektuhan na po tayo. So this is something that has the highest urgency as far as one of the priority programs of our governor. Okay, tinig po yan mga kaibigan ni Vice Governor Mark de Guzman Lambino at kaugnay po niyan, yun nga po mariing pinag-aaralan po, mariing pag-aaral at pagpaplano ang nakakasa ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Governor Ramon Gico III para naman sa usapin ng mga nagaganap na pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan. Isa na nga riyan, ilang beses na rin pong nabanggit niya ni Governor Gico, ito po yung pagbuo ng Flood Management Department na mangangasiwa sa mga plano at pagpapatayo ng mga infrastruktura upang maiwasan ang mga nararanasang pagbaha sa iba't ibang panig ng lalawigan po natin. Kasama sa tututukan ng Flood Management Department ang research at community information maging ang DRRM functions. Base sa obserbasyon nitong mga nakaraang pagbaha, ang mga lugar tulad ng Eastern Pangasinan na hindi naman binabaha ay nakakaranas na ng mga pagtaas ng tubig baha. At ayon pa rin kay Governor Gico, kailangang makita at mapag-aralan kung ano ang sanhi ng dagli ang pagtaas ng tubig lalo na sa mga komunidad. Pero kung titignan po natin sa mga balita nitong mga nakaraang hindi lang itong mga nakaraang linggo o kaya buwan, ganun din mga nakaraang taon, marami na po yung mga lugar, marami ng mga lalawigan ng pag-umulan ng malakas, tumagalan ng konti yung ulan na malakas, andyan na yung pagbaha. Pero gaya nga ng sabi po ni Governor Ramon Gico III, talagang katakataka at talagang nakaka-shock kumbaga yung mga pagbahang nangyayari diyan, lalo sa Eastern Pangasinan, lalo na po diyan sa bayan po ng Umingan, bahagi ng Balungaw, bahagi ng San Nicolas, ano pa ba? And Tayug kasi katabi nito yung Agno River. Nung nga nakaraang several
years ago nakaranas na rin yung ilang bahagi ng Tayug ng pagbaha. Pero bagong-bago itong binabaha ng todo-todo ang ilang bahagi o barangay ng Umingan. Pero kung titignan naman po natin, may mga malaking ilog din po kasi ito sa bayan ng Umingan at ang tubig dyan ay nanggagaling sa mga kabundukan dyan sa Eastern Pangasinan at sa bahagi po ng Nueva Ecija. So ang sabi nga bahagi rin ng sinabi kahapon ni Vice Governor Mark Lambino, talagang kailangan yung masusing pag-aaral dahil yung tubig baha kapag ganyang mga tag-ulan at meron yung mga bahagi po ng dito sa Central Pangasinan, bahagi parts ng ilang barangay ng Bugalyon, Bautista. At saka yung mga malayo sa bayan ng mga barangay ng Bayambang, meron yung mga binabaha dyan. Kasi ang tubig nga, hindi lang po yung nanggagaling sa Agno River. Pag sinabing Agno River, yan po yung galing naman na sa kabundukan, ilang bahagi ng Benguet. Sabi nga niya, meron din yung nanggagaling sa Nueva Ecija at saka Tarlac. Yan yung mga neighbors po natin. Pero itong nangyayari, hindi lang pagbaha, kundi kasama na dyan yung lindol na hanggang sa ngayon ay dire-diretso pa rin merong pagyanig sa ilang bahagi ng Mindanao at saka Visayas. Ito na po yung mga, at meron yung paglindol dito sa part ng di ba? La Union and then Zambales at medyo naramdaman sa ilang bahagi ng Pangasinan. So kumbaga yung paghahanda at yung mga gagawin ng DRRM ay lalong lumalawak. Yung sakop hindi lang sa baha, kundi kasama na dyan yung lindol na talagang napakalakas. Kanya naman yung mga naririnig at nababasa natin ngayon, although palagi namang nababanggit yan, yung itong sinasabing go bag. Kapag may parating na bagyo, palaging sinasabi ng mga local government unit, mga DRRM and even national na iprepara ang go bag. Yung go bag na yan, syempre pag may sakuna, bibit-bitin mo na lang. Nakaready na dyan yung ilang pang-emergency, pang 1 o 2 araw na damit. Syempre hindi dapat makalimutan yung yung medicines, biscuit, kailangan meron yan, flashlight, ano pa ba? Yung mga important papers, plastic dapat yan o naka-plastic ziplock. Yung pagkain na good for 1 or 2 days. Pero syempre hindi naman yung kalahating sako ng bigas. Ilagay kung gusto mong dalhin yon in case na merong paparating na baha at pupunta na kayo sa evacuation centers, ay ilagay mo din sa hindi nababasa na sako yung iyong bigas. Yan po, go bag. Pero kung ikukumpara kasi, sasabihin na naman, dapat dito sa lungsod ng Dagupan merong magbibigay ang local government unit ng go bag o kaya yung ibang local government, bayan o lungsod magbigay sila ng go bag. Dapat po nating intindihin na ang gobyerno ng Pasig City at iba pang mga malalaking lungsod, halos lungsod naman lahat ng Metro Manila, malalaki po yung budget po nila yan. Plus yung population. Hindi naman ganun kalaki yung kanilang mga population pag yung night population na sinasabi kumpara sa nighttime population at saka daytime population. Kasi yung daytime population ng isang bayan o isang lungsod, andyan po yung mga workers, mga empleyado na galing sa mga bayan o lungsod outside nung lugar na ng kanilang workplace. So, ikukumpara yung daytime population at saka nighttime population, malayong mas malaki po yung daytime population. Plus yun nga, yung go bag. Actually, yung go bag na yan, yung mga mahilig mag-camping o kaya mag-mountain climbing o kaya mag-swimming, meron silang mga sariling go bag eh. Yung go bag na yan, pwede mo pang gamiting floater. May nabibili pong ganyan sa online. Yung presyo depende sa laki. Nakabili ako ng medium o small. Malit lang siya. Hindi ko na alam kung asaan. Pero yung go bag, pwede ka namang mag-improvise ng sarili mong go bag. So pwede yung bag mo na, traveling bag, na ready na o, di ba, yung mga buntis.
Naka-ready yung kanilang go bag na kapag manganganak na, gagawin nilang bibit-bitin na ando na yung mga gamit ng baby, gamit sa ospital, gagamitin sa ospital. Yun yung kanilang go bag. So yung go bag, from the words itself, go, ready to go. Ayan, handa na ang lahat. So, pwedeng mag-improvise. One time, na-cover tayo na isang company na ang kanyang produkto ay battery. That time, hindi pa masyadong uso o hindi pa ganun karami ang merong cellular phone. So, dahil battery yung kanyang produkto, syempre, ang kinakampaign dapat always ready yung flashlight. So, kasama sa go bag, flashlight, canned goods, konting bigas. Pag meron kayong mga baby, syempre dapat gatas at saka yung kanyang mga bote, yan, kasama yan sa go bag. Pero yung kanilang, it's not go bag actually, go timba. Ganun eh. Para pagbaha, ready, bitbitin na lang. So, andun sa timba, lahat ng mga dapat kasama sa go bag. Timba na may takip. Na pagdating sa evacuation center, yung timba na yan, paglalagyan ng tubig, tapos yung takip, yun na ang pinakaplanggana. So, huwag yung siguro tayo, huwag yung sana magbigay ng ang gobyerno natin, local government unit ng go bag. I-ready na natin. Huwag yung puro anda pa, pahingi. Dapat magbigay ang local government unit. Prepare na rin po natin. Hindi lahat ay ayuda na lang ng ayuda. Para ito sa mga graduate ng kolehiyo, graduate ng iba pang kurso, kasabay po ng pagpapalakas ng hanay ng kapulisan, ito good news para sa inyo. Inanunsyo ng Philippine National Police